Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saang parte ng mundo kayo na andun, Ay, ngayon po ay araw ng Lunes, 73 degrees Fahrenheit. So, magandang panahon, Makulimlim pero okay lang. Mas maganda yan kaysa naman sa napakainit o malamig. Tama lang, itong ganitong temperatura. At sana po ay maging maganda ang inyong buong linggo, This is a day to start the work week, Okay, kanina po bago ako umalis ng bahay, nakita ko sa balita na nagkakaroon pa po ng investigasyon, Mukhang nakasalang si Harry Roque, tungkol sa investigasyon diyan sa mga Pogo hubs na 'yan, kung saan na nasasangkot ang kanyang pangalan na dadag nitong last week nga lang po, last weekend ay mukhang may nakitang mga wanted na matataas na opisyal ng Pogo sa kanyang bahay sa Baguio, sa may Baguio, So, malalaman natin, maya-maya pagkatapos ng trabaho, titingnan ko kung ano nangyayari diyan. I-review natin, So, for the meantime, gusto ko sanang pag-usapan itong ating lumabas na survey regarding sa senatorial, maaring maging senatorial candidates, kung sino yung top 12, at choices ng mga tao, at kung sino ang mga maaring manalo sa first 12, i-discuss ko sana ito. I think this was released 2 weeks ago, something like that. And then, i-discuss ko sana, kaya lang may mga pressing topics na mas maganda last week, katulad ng mga nangyari sa SONA, mga sinabi ni Bongbong Marcos. Okay? At saka itong nangyari kay pag-alis ni Sara Duterte, during the height of the storm para pumunta ng Germany. Okay? Okay, pag-usapan natin, nakita ko dito sa ni-release ng isang survey company sa Pilipinas na ang mga nasa top 12 ay talaga naman yung mga dati ng politiko or kaya mga magkakapatid, katulad ng Tulfo. Meron na po tayong Ben Tulfo, sa Senado. Madadagdagan pa ata ng Erwin at saka Mon Tulfo. Isipin mo yan, the first 6 kasama yung dalawa. So pag nagkataon po tatlong Tulfo ang nasa Senado natin. At sumunod ay si Tito Soto, patatlo ay I think it was Cayetano Pia, who will be a re-electionist. Tapos andyan na si Duterte at saka si Bongo. So kung mapapansin niyo po, at yung first 12 na yan, ay mga luma ng politiko. Kung hindi magkakapatid ay mga luma na talaga silang politiko na andyan pa rin, Ang tanong, wala na ba talaga tayong makikitang iba pa? Wala na ba talagang choice ang Pilipino? Alam niyo po, kaya naglalagay ng term limits ang ating konstitusyon, Isa po siguro sa mga dahilan kung bakit ng term limits ay para naman mabigyan ng pagkakataon yung ibang tao, ibang matitinong tao, pangkapagsagawa ng batas, Kasi kung yan po para po makapag-produce ng mga bagong ideas, Kasi kung yan at yan din po ang the same people, the same politicians na ilalagay natin
sa Senado sa isang posisyon, ay darating po ang panahon na talagang wala na silang maiisip na magaling gawin o mga maaring makagandang batas na pwede lang gawin. Naubusan na po ng ideas yung mga yan. Ang senador po ay binibigyan ng 6 na taon, tapos re-election pwede kayong ma-re-elect ng 6 na taon uli. Ano? 12 taon po ba? Hindi pa ba sapat? Ano? Kung yan po ay buwan-buwan na nakapagbigay sila ng bagong batas o nakakapagpasa ng bill, ay siguro naman po sa 6 na taon, aba, ay ilan yun? Ilang buwan yun, ano? 36 months? Sa isang buwan na makapagpasa ka ng isang bill, yan lang naman po dapat talaga ang trabaho nila. Magsagawa ng batas. Aba, sa 6 na taon, aba, hindi pala 36, ano? 72. 72 bills. Ano? Napakadaming ideas na po nun. Ano? Kung gagawin pa 12, edi times 2 nyo na yung 72. No? Isipin nyo yun. Hindi pa ba mauubos yung ideas na yun ng mga tao? Kaya, kailangan po talaga natin ng bagong mga pangalan, bagong mga senador. Para naman makapagbigay ng panibagong mga ideas. Ano? Kasi kung yan at yan din po, pag nagtagal na po yan dyan, at wala nang maisip na idea, ay I'm just giving them the benefit of the doubt na sila ay gumagawa ng trabaho nila, no? Pero pag nagtagal na po yan diyan at wala na pong maisip na idea yung mga yan, aba ay baka nag-iisip na rin yan ng kung ano-ano pang gagawin para makakuha na lang ng kwarta, ano? Para mabawi yung kanilang gastos sa eleksyon. Right? I don't know. I'm just thinking aloud at this time. Kasi lalo na po ngayon, ano, yung may mga brand na yung mga magkakapatid, syempre, mga tulpo, kung sakalang mananalo yan, 3 sabay-sabay, abay ginawa na pong family affair ang Senado. Sipin nyo na lang, ano, sa Hall of the Senate, yung mga mukha na yan, puro tulpo, tulpo, tulpo. Cayetano, Cayetano, Cayetano. Right? Diba? Ano pa? Bilyar. Oh, yun nga pala, si Bilyar, ano? Mukhang hindi kasama sa survey niya, pero hindi ko napansin, ano? Pero si Camille Villar daw po, kasi since graduate na yung ina, aba, mukhang yung isang Villar, ano? Kapatid ata ni Mark yun. Na nasa Senado rin, aba, tatakbo rin as Villar, ano? Sipin nyo na lang, naging family affair na talaga yan. Nagsimula sa Manny Villar, ano? Tapos naging sa asawang Villar, at naging anak na Villar na si Mark, ay nandito naman na sumunod si Camille. Isipin nyo na lang sa hall, sa sa hall ng Senate, nandun ang mga picture ng mga yan, ano, puro bilyar. Ay, di ganyan ano, napakagandang tingnan. Ay, nako, puro bilyar. Ay, parang ang family portrait. Siguro, maglalagay na lang sila ng isang family portrait doon sa Hall of Senate, ano, purong pamilya. O kaya yung mga magkakapatid na tulpo, di ba? Talaga namang, ano, yan yung mga, o kaya mga Ejercito at Estrada, ayan na. Ang ama, si Erap, naging senador, di ba? Si Ejercito, oh, di ba? Si Jinggoy, andyan din. Nandun pa si Eloy. If I'm not mistaken, naging senador din yung ina. Isipin mo, isang family portrait na naman yun, naandun, ano? The Ejercito Estrada, di ba? Family, senators. See? Yan yung mga mangyayari sa ating halls of the Senate. Ay, ay, ay. Alam niyo po naman, yung mga taong yan, yung mga ganyang mga tao, mga politiko, lumang politiko, at yan po yung mga magkakapatid na branded na yan, mag-anak, aba yan po ay hindi titigil yung mga yan.
I think so, ha? Walang mga delikadesa eh. Nasa ah, hangga't maaari po ay hangga't naloloko nila ang mga taong bayan, aba talagang kakandidato at kakandidato yung mga yan. Aba sasabihin na ba nananalo pa, di sige. May naloloko pa ako, di sige. Di ba? Yan po. Isa pa sa mga Cayetano, magkapatid na Cayetano, yung ama naging senador, ay ang dalawang magkapatid na yan, naging senador din, tatakbo pa nga ngayon si Pia uli. So talagang hindi yan titigil yung mga yan. Hanggat may natatalo. Pag may natalo na dyan sa mga yan, isa-isa na po titigil yan. So nasaan ang problema? Sa tingin ko po ay hindi. Unang-una siyempre sa kanila, sinasamantala nila ang katangahan ng mga Pilipinong botante. Sinasamantala talaga nila. Sabi, hanggang nananalo pa Pero hindi po ba talaga dapat ang sinisisi natin ay tayo? Itong mga botante na ang pinipili ay ang mga taong naandyan lang at ng name recall. Sikat kasi, Hindi, kailangan po natin pumili ng iba pang maaring mamuno ng ating bansa. Hindi na lang po yung pare-parehong katunog na lang na apelyido, yan ang iboboto natin. Dapat po talaga alisin na natin sa mentalidad natin na pag ang isang kandidato ay patalo at hindi sikat, ay hindi natin iboboto. Hindi po dapat ganun ang ating mentalidad eh. Ang mentalidad dapat ng botante ay tinitingnan, yung bang taong ito kahit hindi sikat, yung bang taong ito ay ano ang karakter, ano ang pinag-aralan, ito ba'y magiging mabuti sa ating pamahalaan. Hindi po ba daw yung mga nagsasayaw lang ng budot mananalo pa, wag po yun, Makikita niyo naman ang karakter ng mga ganung tao. Para lang manalo, pagsasayaw na lang ng budot. So, tayo po mga botante ang naghahalal sa kanila. Siya naglalagay sa pwesto nila. At pag yan po ang ating yung mga, isipin nyo nga naman, isipin nyo nga lang naman pala, Tingnan po natin. Ito po mali din sa atin, merong during the campaign, merong dalawang kandidato, ang lumapit sa isang botante. Itong botanteng ito ay nangangailangan ng alam mo na, ito yung mga isa sa mga nasa class C and D o D and E, right? Okay, yan po yung mga katulad natin, nasa from the middle class at saka pababa, ito yung mga nagbabanat ng buto. Isipin niyo to. Itong nasa class D na to, ito yung ay mga 80% of the voters galing po dito, D and E. So, may dalawang kandidato lumapit doon, at during the time na nangangailangan siya ng pambayad ng kuryente, tubig, ilaw, pambayad ng tuition ng mga anak. Tapos lalapit yung isa at pag sasabihin niya kung kandidato na to, kung anong kanyang plataforma, yung kanyang magandang magagawa sa bayan and everything, etc. Tapos ito pong isa, nalalapit din, sikat, at nagbudot sa nagsayaw, Tapos nakipagkwentuhan ng konti, walang sinasabi kung anong dapat ang mga gagawin niya sa Senado, o kaya sa posisyon. At nagbigay ng 1,000. Sa palagay niyo ba, sinong matatandaan ng botante na yun? Yung itong padalawa, dahil ito, nagbigay ng 1,000 Diba? Nagsayaw ng budots. Napasaya. Na-entertain. Ganyan na po ba talaga tayo,
ang mga politiko ba natin ay talagang para lang mag-entertain at para mamigay ng pera? Hindi po, ang kanilang trabaho ay para maggawa ng batas. Ano? Yan po ang trabaho nila. Hindi po magbigay ng ayuda. Alright? Pag yan po ay nagbigay ng ayuda, isipin nyo na lang. Ay saan niya kinukuha yung ayuda na yan, yung pera na yan? Ha? Paano niya babawiin yung pera na yan? Maliit lang po talaga ang pera ng mga yan eh, ng sweldo ng mga ganyan eh. Hindi naman kalakihan na para makapagbigay ng 1,000 bawat botante. Hindi po. Ano? So, tayo, ng mga botante, mag-isip-isip po tayo. Ano? Yan po ang ating trabaho. Maglagay ng tamang tao. Hindi yung sikat at namimigay ng pera. Iglagay natin sa posisyon ng mga tao na magbibigay ng pagbabago sa ating bayan. Alright? Okay, so seryoso na naman itong ating usapan. Ano? Lagi ko po kasing naiisip yan eh. Lagi ko naiisip yung ating, at hindi po ako titigil ang ating pag-discuss tungkol diyan sa botante na yan, sa mga botante na namimili lang ng mga hindi tamang tao para ilagay sa posisyon. Okay? So, magandang araw po muli sa inyong lahat. Bye-bye!